In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Sa atong Vice Gobernador tungod sa weather sa dakbayan sa Sugbo, wala siya makauban kanato karon. Of course, kumpleto ang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan, atong pakpakan. Mga department heads, PGMO employees, mga kaasinso, maayong buntag. Karon maoy ikatulong Lunes sa Septembre. Dali ra gyud kayo ang panahon, no? Kay bear month naman. Basta bear months gani, pas-pas kayo ang atong excitement. Kay padulong na sa Pasko o basta Pasko ang musulod sa atong hunahon na ang daghang grasya nga atong madawat. Kana inyong pinakpakan, di na mo pangutan-on kinahanglan o excited ba mo? Ha? So di na ko mangumusta ninyo. Ha? Kay mura og malipayon ba tanan? Sige. Otroha og lingi ang inyong tapad. Pikpika.
ako'y dugang grasya. Okay. Sulod sa pipila ka adlaw, wala ko ninyo makauban diri sa Kapitolyo tungod kay ako nag-leave, naimbitahan ako as guest speaker sa reunion sa Kabataang Barangay sa North America. O sa akong pagkuli, daghan kayo nga mga kaakuhan o trabaho nga areglahon. Una, dito sa Dakbayan sa Manila, kay kinahanglan gyud atong paluapon ang atong mga request dito. Mo'y hinungdan nga last week nag-birthday atong September 12 si Presidente Bongbong September 13. Sila mo'y nanghatag og titulo, no? Dito sa opisina sa Agrarian og ang condonation certificate adtong mga title holders nga wala makabayad dito sa landbank. Kay tuaman ta dito napiskan punta, no? Na tagaan ta ni Secretary Estrella og 100 million farm to market roads, no? Nga gipa rehabilitate nato sa karsada gikan sa barangay, sa highway, sa Lupagan, paingon sa Panay Dako, ngadto dito sa Kanibungan Dako, ang akong birthplace nga mura na noon og nakalimtan kay nagguba nagmayo ang mga karsada. Ako usang nabisitaan si Secretary Gatchalian sa DSWD kay atong gihanay ang mga payouts for kung mahimo tanang misamisnon makadawat og ayuda hangtod karong Pasko, no? Pakita po ang atong picture with Secretary Gatchalian, no? Then pagkahuman may bisita ta sa Kongreso, no? Gipalo up nato ang mga gikinahanglang pundo para sa atong probinsya o ang maong gikinahanglang pundo para sa ato ang hospital, sa Amurap o other projects na dungagan pa kaysa pag-istorya namo ni Speaker gawas nga akong giagbayan gidungagan pagyudta og 150 million pesos. Munang bantayan ninyo basta mga sinsiro ganing politiko nga mangagbay, dili na mo'y mudawat mo na'y manghatag. Ato pong gipalo up dito sa Senado. So, all in all, ang atong gikinahanglan nga 400 million pesos para completion sa ato ang medical center, no? Ato nang nakuha ang maong pondo. Kauban onya sa 300 million nga
nga ekwipo. Og I'd like to give a special mention nga gawas sa gidugang karong 2025 ni Congressman Jason Almonte nga 100 million mihatag usab si Congressman Ando Waminal bisan ang atong medical center wala sa iyang distrito midugang siya og 80 million pesos para gyud mahuman. And of course, hasta ang atong gikinahanglan sa Amurap kay abi na kog mahuman og 700 million, we still need another 400 million also, no? So we are sure to complete that kay niadtong maong pagbisita nato sa Kongreso o sa Senado nga ila karong gihan-ay ang pondo for 2025 tua man dito na asyurta ang maong pagsukip para sa atong mga proyekto. Atong pasalamatan na atong duha ka congressman, Congressman Jason o Congressman Ando sa Sikan District. Karong pulana, aduna usab kitay daghang mga kalihukan dire sa atong probinsya. In addition to our regular activities. Busy kita karon sa preparasyon sa atong Panggilby Bridge nga dugay na natong giasam-asam. Akong gisulatan si Presidente niadtong miaging bulan, no? Niadtong July 11 atong gihangyo siya nga siya gyud mismo mo inaugurate sa maong Panggilby Bridge og niyaning atong pagbisita karon gikonfirmar niya karong September 27 moanhi siya sa atong probinsya. Para pag-inaugurate sa Panggilby Bridge, and we are also working it out that the formal declaration of our province as insurgency-free province madungan usab sa maong ceremonies. Ako mong tagaan og brief background nining Panggilby Bridge. Tinuod mo ni gihandom sa atong mga ginikanan, sa atong mga apuhan, sa atong mga leaders during the early 60s or the early 70s. Dili lamang sa atong leaders diri sa probinsya, kundi usab sa Lanao del Norte. Akong nahinabi o nakauban sa Kongreso si former Congressman and Governor Abdullah Dimapuro o ang iyahang asawa nga karon ako usab nga counterpart. Magkauban kami sa Kongreso, anaw karon akong kauban Gobernador sa Lanao del Norte, si Governor Angging Dimapuro o ilang sa kanunay magkaistorya mi sa bridge, mingon sila nga idea kana sa ilang early leaders, sa ilang ginikanan in consultation sa atong leaders diri sa probinsya. Busa ang maong aspiration gitagaan ni og pagtagad sa atong national leadership. We should give credit where credit is due. That during the time of our former governor, Leo Ocampos, that was 2006-2007, when he was the president of the Governors League of the Philippines.
gi-work out nila in tandem. At that time, ang Governor Rosab sa Lanao del Norte, si Governor Angging Dimapuro, mo hinungdan nga pinaagi usab sa pagpakabana ni former President Gloria Macapagal Arroyo, no, na tagaan pag realize ang concept nga ang maong bridge pagabuhaton. So gibito katulo, no, but because the design concept of the project was BOT, kon build, operate, transfer. So, nabidding og katulo, wala magmalampuson kay walay taker. So, walay bidder. Kay sa ilahang feasibility study, dili viable ang maong bridge sa maong kantidad under the principle of build, operate, transfer. So, after 2007, wala na mahisguti ang maong Pangelby Bridge. No? I remember at that time na elected ko for the first time as board member, I heard from former President GMA nga suportahan na lang ang rural business in order to serve the commuter of the people of Misamis Occidental going to Cagayan de Oro, passing to Lanao del Norte. On 2013, nga kining inyong higala ang inyo karon nga public servant, when I was given the mandate to be the representative of the people of the 2nd District, I assumed office on July 2013 and immediately pag-session sa Kongreso sa bulan sa Agosto, ako dayong gipapasar, gi-bring out sa committee level, sa Mindanao Affairs Committee, ang usa ka resolution nga nag-endorse sa Pangelby Bridge ngadto sa National Economic Development Authority, ngadto sa Department of Public Works, sa Department of Finance, para matagaan o pagtagad nga mag-materialize ang maong bridge. That was adopted on September 10, 2013. So that uman niadto, I made a report to the people of the 2nd District on my first 100 days State of the District address. I reported to the people nga atong i-revisit, atong gitagaan og pagtagad, nga matagaan og realization ang maong Pangelby Bridge. Atong Pangelby Bridge, which was the dream of the Misamis noon, adunay kahayag. Sugdan ta na sa 2015. In 3 years, 2015, 2016, 2017, mag-materialize ang gidamgo nato nga Pangelby Bridge. It was October 2013. Inyong nakita, mas gwapo pa sa gobernador atong panahon na, daghang pambuhok. And I was forecasting
nga 2015, 2016, 2017 mahatagan o pag-realize ang maong bridge. After that, padayon ta og follow-up in one of the committee hearing in Congress. I brought it to the attention of former Secretary Singson sa DPWH kung unsa na status sa ato ang gipadala nga request katong resolution sa Mindanao Affairs Committee mahitungod sa revisit sa feasibility study o mag-materialize ang maong bridge. This was our interaction with former Secretary Singson sa DPWH. What is now the status of our Pangelby Bridge, which we have already reported to our clientele, to our people there in the 4 provinces, that it is now on the way? Yeah, we will proceed with the implementation of the Pangelby Bridge. We are submitting it to the NEDA for final approval because it is more than 1 billion. 2014. No, kita ninyo kung tudog yun o follow-up. No? So, on that month, on that year, iyan nang na-forward dito sa National Economic Development Authority. Para yun ma-pressure ang NIDA, ang DPWH in one of the Regional Development Council meeting, RDC, nga dito RDC 10, which is composed of the governors and congressmen of Region 10. Dito gipahigayon sa Kongreso o akong gibalik nga kinahanglan ubanan o endorsement sa RDC para mapadali ang maong action sa NIDA. Mo kini ang what transpired in that meeting. Moving for the approval or adoption of a resolution requesting His Excellency the President to issue an order certifying the Pangelby Bridge project as urgent and priority to facilitate approval and implementation. Mapasalamaton kita nga gisuportaan ang maong move na to sa RDC ni Congressman Ropos Rodriguez sa Lone District sa Dakbayan sa Cagayan de Oro niadtong panahon. Let me just state, this is not only for Norte Anusan Susilenta, it's for the entire Mindanao. And we would gladly support it because then I could just easily motor and fill it on the other side instead of going into the Roro. So I think this will... In 2015, follow-through atong giimbitar si former President Benigno Aquino, si Pinoy, dito sa Segundo Distrito, dito sa Dakbayan sa Tangop para mag-inspection, para gayud nga mapadali. So, iyang makita kung unsa ang location, ang necessity sa maong bridge so that sa iyang pag-adto sa maong inspection na-impress kita, na-impress siya on the way how we make use of the government funds, ang mga pundo nga atong nadala gikan sa national government
paingon dire sa atong distrito at that time being the representative of the 2nd District. Sa mga proyektong pang-infrastruktura dito po sa Misamis Occidental, talaga namang gaganda ang inyong pakiramdam. Konkretong patunay po kasi ang mga proyektong natin dito sa inyong probinsya. Kanina nung pinapakinggan natin si Congressman Henry Ominal, binanggit niya kung ano napuntang pondo sa inyo hanggang huling sentimo. No? Pag ganun ho, palagay ko masinop na magbantay ng kaba ng bayan. Kaya naman ho, masisigurado natin wala tayong kaba dito sa Misamis. Masinop na masinop, unsa bay Bisaya aning masinop, nga maayong pagkadaginot paggamit ang pondo nga girelease sa gobyerno kay ato mang na-account to the last centavo. So, o kana inyong pakpak on the later part, anyo ginang makusog-kusogan kay tungod kay mayong pagkadala, mabulahan yun tanan. That was 2015. So that was my first term as representative of the 2nd District of Misamis Occidental to Congress of atog yung napahuman because on April 2016 gipirmahan ang usa ka loan agreement between the Republic of Korea and the Republic of the Philippines. Ang pundo nga gamiton sa pag-construct sa maong Panggilby Bridge. So that was April 28, 2016, before the late Pinoy bowed down into office. That was during our first term, so that the administration thereafter, igo na lang gi-implement ang maong proyekto. But it is 8 years from that time until now. No? So, dili lang sa nato tukion kung anong niabot og 8 ka tuig ang pagpahuman sa bridge. Ang importante nga karong September 27 pagka-inaugurahan na ang karong sunod bulan, October 3, ako nasang i-deliver. Atong i-deliver ngadto sa atong mga katawhan ang atong third State of the Province address. Atong i-report sa mga katawhan ang atong nahuman na accomplish sulod sa 2 ka tuig. Naabatay ka pa si Garbo nga nahuman? So, we will deliver, we will make a report, and of course, what we should do for the remaining year sa atong this administration up to 2025 before the next election.
og human sa maong October nato nga pag-report, November will be our 95th provincial anniversary. No? Aduna tay series of activities nga atong giandam para sa atong anniversary celebration to make it joyful and memorable. No? Mo nakahanay nga mga kalihukan nato. Ha? Dili ako nato. Ato nga kalihukan in line with our anniversary from October 25 to November 11. No? Siguro, mangutana mo sa inyong kaugalingon with your respective department heads ang inyong tagsa-tagsa nga role sa maong anniversary celebration. Karong bulana, ato usab nga gisaulog ang 124th Civil Service Month. Din ato kining giapilan niadtong Sabado sa pagpahigayon sa usa ka vibrant takbo para sa mga servant heroes og Sumba. Og akong nahibaw-an nga bisan og wala gilibre inyong registration, ubay-ubay kuno ang taga PGMO nga may participate. Miabot og 1,200, no? Kauban sa mga empleyado sa City of Oroquita. Perte kuno ninyong alegriha niya katong ni uli sa Osamis, gibangkahan pa kuno ni Miss Christy Saplot og libreng bulalo dito sa Clarin. Bidanganong di mantanan sana all, Ma'am Christy.